wala pong matitira kukuha. Lapit na po. Okay, thank you so much everyone. Okay mga kasama, mga brothers and sisters, we have an important announcement. We are encouraging everyone to please pagbalik nyo po sa ating mga community, sa ating mga grupo, sa ating mga syudad, kung saan naman po tayo galing. Ini-encourage po lahat na i-play ang Agila ng Pilipinas. Ayan. Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Alam nyo, nung kami ay nag-file ng impeachment, may nag-comment, nakita ko tuwang-tuwa ako. Kasi ang sabi niya, para daw po kami 7 dwarfs. Nauna si Manny Luna, si Topacio, ako, si Harold Restriction ang matagdag doon. Pati si Atty. Jing Paras, magkakahay po kami. Pero sa inyo po lahat, bukas ay papadismiss nila ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong hapon po, kausap ko ang ilang makabayang kongresista ang nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa ustisya, lalaban po sila bukas at may mga ilalabas pa sila mga ebidensya laban sa kurakot na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya po bantihan ninyo bukas yung mga mangyayari, pagtuunan po natin at tulungan natin sila. Dahil yung katulad ng banggit ni Atty. Manny, ito, nandito si Kong Susunan, Atty. Lambino, Atty. Torion, kung mga kasama po natin. Alam niyo ho, nagkaroon ng leadership vacuum sa ating bansa. Kung makapansin ninyo, ang maingay lang sa Senado, iilan. Andyan si Senator Marcoleta, sila Senator Amy, of course, sila Alan andyan din. Pero talagang makikita mo, sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan-ilan lang. Ilan lang ang kampi natin. Si Miao Miao, sinuspindi pa. Sabi ni Senator Pete Lacson, 67 ang mga kongresista, contractors ng sariling pondo. Hindi sinuspindi, hindi inimbestigahan. Naggawa ng listahan si Vizcaya. Si Bernardo, may mga congressman na nandun. Walang nasuspindi, walang nakasuhan. Pero yung isang nagsasalita sa korupsyon, sa pagnanakaw, kinasuhan. Bukas ko, magsasalita sila, tulungan natin sila. Dahil sa katotohanan, ito ang pinakamabigat na pagkakaroon ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa nakikita nila, pag hindi nila natanggal ang ating pangalawang Pangulo, sigurado na uupo si Inday Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ho 2028, baka bago pa mag-2028, maging Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya ang nais nila, mawala na siya. Sa ganitong panahon pa lang, ganito kaaga. Ganon sila katakot kay Inday Sara Duterte. Pero di ba ho, ang saligang batas, anong sinasabi? Ang proseso ng impeachment, ito lang ang pagkakataon natin para magreklamo, para i-question, para maging kritikal sa namumuno sa ating bansa. Anong ginawa? Yung kay Bongbong Marcos, kami nun, pupunta, ayaw tanggapin. Pagkatapos, kinausap lahat, walang mag-endorso. Pero okay na rin, kasi ako nung umpisa pa lang, ayaw ko na. Yung mga pumasok na impeachment, dismiss kagad. Paano mawawalan ng substance ang impeachment complaint lamang kay Bongbong Marcos? Ang linaw ng budget, siya pumirma. Ang sabi nun sa complaint, unallocated and program funds. Siya pumirma. Ebidensya na kagad. Ang pag-release ng pondo sa flood control, sino pumirma? Ang Pangulo, si Marcos. Paano nawala ng ebidensya? Tingnan lang nila ang budget, tapos na ang issue. May kinalaman si Bongbong Marcos. Dapat, ang ginawa nila, pinaupo. Pinagpaliwanag, ano ba nangyari sa budget? Ano bang ginawa mo?
Hindi ho. Binisbis ka agad. Yung kay Inday Sara, 125 unliquidated. Ang totoo po doon, ang natitira na lang na unliquidated, 75 million. 75 million pesos unliquidated. Ang ibig po sabihin nun, ayusin mo pa ang submission ng dokumento at itama mo. Hindi sinabing nagnakaw. Hindi sinabing korupsyon. Pag tinignan nyo ang call report this year, DPWH unliquidated, 100 billion pesos. DOH unliquidated, 50 billion pesos. Lahat ng ahensya may unliquidated funds. Dahil yan po ang proseso ng pagsasaayos ng pondo. Ngayon, si Bongbong Marcos, 2022, 2.5 billion pesos in 45 days. 2 million pesos a day. Inimbis na ba nila? Hindi. 2023, 5 billion pesos. 2024, 5 billion pesos. Pagkano yun? 12 million pesos a day. Inimbestigahan ba nila? Hindi. Kaya po, ang proseso ang sabi ng saligang batas, itama natin. Pero bakit ganyan? Yung mga totoong nagnakaw, yung totoong naging kurap, ayaw yung tingnan. Pero si Inday Sara, dahil kalaban ninyo sa 2028, dahil may politika, tatanggalin ninyo para mawala sa sanapan pagkapangulo ng ating bansa, ng ating republika. Kaya po kung ayaw lumaban ng Kongreso, ayaw lumaban ng Senado, hawak nila ang Ombudsman, hawak nila ang DOJ, sino ang lalaban? Tayo! Tayo kasama ang sambayan ng Pilipino, lalaban para ituwid ang nangyari sa bansa. At yung pong ginagawang pagnanakaw sa Kongreso, Senado, dapat na pong itigil yan. Dapat na pong itigil ang organisado na pagnanakaw na pinamumunuan at nakakayang sabihin kung di walang iba ang Pangulo ng ating Republika, si Bongbong Marcos. Si Inday Sara, nagkamali. Tayong lahat nagkamali. Sino dito kumampanya kay Bongbong Marcos at Inday Sara? Lahat tayo! Nabukol! Ang unang kalaban ni Bongbong Marcos, paano magkakasama tayo dito sa Quezon City? Kaya, ang pangalawang may kasalanan si Inday Sara. Bakit? Sumama siya kay Bongbong Marcos. Kaya ngayon, may responsibilidad tayong lahat na ituwid ang mali. Kung ano yung kampanya natin dati, doble kampanya para tanggalin si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At sa pagkakataon ito, sabihin na natin kay Inday, Ma'am, sa susunod, itama mo na. Kasi ang unang nag-iwan sa iyo, sabi unity, si Bongbong Marcos. Walang isang taon, inaway ka. Ang pangalawa, ang dami mong kakampi sa Kongreso, nakasunod sa iyo kahit saan ka magpunta. Kahit anong gawin mo, nakananay. Kulang na lang. No? Kulang na lang. Talagang pati paglakad dito, humiga sila para makapaglakad. Si BP Inday Sara, pangalawang pagkakatabi. Sa Senado, ang dami lang kakampi. Kay Duterte, lahat pumupuri, sumasamba. Ngayon, iniwan sila. Lahat ng yan, dapat tandaan ni BP Inday Sara. Pag siya naging Pangulo, lahat ng mga nagnakaw, ikulong niya. Lahat ng ninakaw ng pera ng bayan, ipasauli niya. At siyang Kongreso at Senado, isaralan niya dahil yan ang pumananawan dito sa ating bansa. Congressman Adama, sa inyo po lahat,
Tuloy po ang laban